Welcome to another episode of Connecting Newcomers, where we provide updates, information for our newcomers in the community. So, today, ang guest namin ay si Mr. JV Buhawe, Yes. a TFW caseworker ng Nipawa Settlement. Okay, so kamusta ka na, JV, bilang TFW caseworker sa settlement? Mabuti naman, mabuti. Thank you so much for having me here on your blog. NACT, yan. Oo. So, ano yung role mo as a TFW caseworker? Okay, so yung role ko talaga as a TFW caseworker is to provide support and integration services to the temporary foreign workers. Okay. So, paano pag-assist yung binibigay mo sa kanila? Okay, so with regards to support, it's kind of broad. Yeah, medyo broad siya. So, meron kaming mga income and health support referrals. We do interpretation also, interpretation services. Tapos may mga ano din. yung interpretation services? Yeah, in case may mga hindi siya marunong mag-English or yung wife ng temporary foreign worker is hindi siya marunong mag-English mostly. Okay, Yeah, so we can interpret for him or her. Okay. So, paano nagsisimula yung, like contact mo sa mga TFW? Kailangan ba tawagan kanila or Usually, they just pop up in the office. Yeah, like they will say na, nandito na yung pamilya ko, bagong dating, ano yung mga kailangan namin gagawin. So, doon siya nagsisimula. Kasi bali talaga yung Nipawa Settlement is an information center ng mga may immigrants na magsisettle na sa Canada. So, just in case may mga questions sila, or ano yung usually na mga questions na Yeah, usually pag bagong dating sasabihin, ano yung gagawin namin? So sinasabi namin na you have to update your Manitoba health card. Kailangan mong idagdag yung dependents mo dun. Kailangan mo din silang kunan ng SIN, bank account. And then sinasabihan din namin sila na to update the post office. Kasi dagdag nila yung mga name ng dependents sila para in case na may mga mailings intended for them, alam ng taga-post office kung saan ilalagay. Okay. So, sabi mo, bago mag-start yung program, na bago lang itong nagsimula, di ba? Yes. Kailan ito nagsimula? It really started, the program really is called Prairie Community Services for Temporary Foreign Workers. And then it started on year 2020, pero Nipawa Settlement joined last 2021. Oh, okay. Yes, and I joined July 15, 2022. So I am working as a temporary foreign worker caseworker for 1 year and 7 months to be exact. So full-time position siya? I started as a part-time worker. Yeah, there were palang dalawa kami noon. Nagsasalitan panghapon yung schedule ko. 3 hours lang yung trabaho ko before. Na full-time ako nung October na. October ako na full-time. So, nag-i-enjoy ka naman sa... Yes, very. Terms na aside from like, hindi lang pag-file ng mga kanilang health Merong card. mga mabibigat na concern, but the good thing with my job is that i-refer ko lang sila. Like, hindi ko talaga sila i-cater because I am not a professional. Yeah. Like, for example, may family problem. And, so pag mga ganyan-ganyan, ako, aminado na I am not familiar with Canadian law or family law. Hindi ko alam yung mga ganon-ganon. So, ginagawa namin sa kanila is, nire-refer namin sila sa mga family law lawyer, ganon. Or sa pagiging temporary foreign worker ay, syempre, ang alam natin, lang sila temporary nga. Temporary, yes. So, gaano katagal yung bang stay nila? Ano bang... Usually, nakadepende yun sa permit nila. May permit na naglalast ng 1 year, 2 years, or 3 years. The good thing with the permit is it is renewable naman. Okay. Pero usually, ano yung pinaka-minimum na stay? 1 year. 1 year. 1 year. Tapos, depende ba yun sa employer kung i-renew siya? Paano siya nag-work? With regards to that kasi, yung may mga employer kasi na mayroon mga immigration department na. So sila na yung nagre-renew nun. And then usually, yung mga renewals nun, it happens like mga na-extend sila na 2 years or 3. Posible yun. Tapos nun, after nun, nag-ano na ba sila? Nag-a-apply sila ng PR? Ang first talaga niya na step is kung dadaan ka ng MPNP or the Manitoba Provincial Nominee Program,
mag-work ka muna sa employer mo for 6 months bago ka maging eligible sa MPNP na Skilled Worker Pathway. So, work ka muna ng 6 months. After niyan, before mag-apply ka ng MPNP, submit ka ng expression of interest. Tapos, it's based on your score, but the total score is 1,000. And then, you have to score 500 and above. Yeah. Tapos, pag nabunot ka nila, titignan yung expression of interest mo, hihingan ka ng mga supporting docs, tapos makaka-receive ka na ng confirmation of nomination. Pag meron ka na nun, pwede ka nang mag-apply to federal level or yung tinatawag natin na permanent residency na. Okay. Ganun pala yung process niya. That's the MPNP one. Maraming process para makapag-apply for PR, but that's the easiest. May prefer ng iba? Or meron piniprefer yung iba. May tinatawag pa tayong express entry, meron ding RNIP, pero most of my clients are choosing MPNP. Okay. Kasi mas madali nga daw. Yung express entry magbabayad. I believe may bayad siya. Tapos may required siyang English level of skills. Ganun. Di ba pag nag-take ka ng IELTS, may score, may English, may preferable siyang score. Okay. So, meron bang mga temporary foreign workers na kumbaga hindi sila na-approve? Ano yung mangyayari sa kanila? Paano hindi na-approve for PR? Di ba may mga ganyang cases? Hindi, depende naman yun sa paano mo sinabit yung PR application mo. With regards to that, kung nagsosolo ka lang mag-apply, we really encourage you to look for an immigration lawyer to help you with that. Okay, so nire-refer nyo sila sa immigration lawyer namin. Sa immigration lawyer. Pero kung sa employer naman nila is meron na silang immigration department on. Easy peasy. Okay. Doon ka, patulong ka sa immigration department mo. Okay. Pero may cases ba doon sa 1 year na and 7 months na stay mo doon as caseworker? Meron ka na bang ganung mga cases na naharap? So far wala pa naman wala pa. Usually talaga na-approve naman. Yung iba nagkakaproblema lang, natatagalan, pero naman ng supporting documents. Okay. Tapos with help of others, ganun. Patulong lang sila sa mga lawyers, mas yun. Pag ni-refer mo na din sila sa yung mga temporary foreign workers din, di ba, na-mention mo din na hindi yung coverage. Coverage ay hindi po. lang NIPAWA. Yes, hindi lang po ako nakafocus sa NIPAWA. So, may clients kami from Onanol, Gladstone, Glenala, and then Minidosa. Yes, may mga clients kami. So, pag may mga concerns sila, we can just do it through email or pwede din video call. Pero pag grabe talaga yung case nila na kailangan pinupuntahan ko naman. Okay. Pinupuntahan mo doon sa lugar nila? Yes, pinupuntahan ko sa lugar nila. Oo, tapos doon mo na sila parang kinakausap, doon ka na sila kung ano talaga yung nangyari. Especially pag techie siya na side kasi mayroong ibang Pinoy na hindi masyadong magaling sa technologies. Tapos ang filing ng PR is online. So parang nahihirapan sila i-pull out paano to. So pinupuntahan ko pa ganun. Okay, sige. So interesado rin kami malaman siguro ano yung pagkakaiba ba ng temporary foreign worker sa iba pang immigration sa PR? Immigration status. So alam naman natin na there are 4 common types of visas. So we have tourist visa, may student visa, may working visa, and then the immigrant visa. Pag immigrant visa ka, maglaland ka dito, automatic ka na magsistay ka sa country permanently. Yun yung pag-immigrant ka. So, yung rights mo nun is kagaya na din ng, kunwari dito sa Canadian, yung rights mo is katulad na rin ng mga Canadians. Yes. Except the right to vote, right to own passport, and right to parang sa government job or hires or mga position na nagre-require ng hires. For the temporary foreign worker naman, pag working visa ka na pumasok dito, may 2 type yan. Pag dumaan ka sa TFW program, magkaka-receive ka ng close work permit o yung tinatawag na employer-specific work permit. So, yung permit na yun, doon mo makikita kung saan ka lang pwedeng maging employee. So, dun lang siya.
Oh, Mm-mm. so So yeah, pag nag-sponsor ka naman ng family mo, yung wife mo magkakaroon naman siya ng open work permit. Yes, so okay. So, ang difference lang naman ng close sa open, yung open, nakakapagtrabaho siya anywhere kung saan niya gustuhin. Pero yung close, doon ka lang talaga sa employer mo. sa employer mo. Okay. Very good information. Tapos, yung rights nila, Oh yeah, lalo sa healthcare. yung problema temporary yan, di ba? foreign worker, ang rights nila is katulad lang din ng PR tsaka Canadian citizens. Yes. With regards to healthcare, mahalaga they are kasi. also covered with the provincial health insurance. So the moment na mag-land sila, usually it's a part din ng employer na i-ano sila sa healthcare. So usually the employer yung mag-work ng healthcare nila or to provide info kung paano to applyan. Okay. Yun yung mga issue minsan ng mga temporary foreign workers, yung pag nagkasakit, di ba? Oo. Covered Anong sila. covered Covered sila? sila. And ano din, parang right nila yan from the employer. Dapat aware sila. Sinabihan sila ng employer na ganito. Oo, kasi medyo costly ang healthcare Very. kung hindi ka covered ng kung hindi ka covered ng government support or anything. Yeah. So important 'yun. Okay. So ano pa yung ibang mga rights ng aside from Dapat din parang sa temporary foreign worker, may right ka din ng kopya mo ng employer's contract, malaman kung ano yung mga rights mo. Tapos din, as a temporary foreign worker, parang wala ka din di ka dapat nila fino-force mag-overtime. Ganon. Tapos may mga din, yung parang pag unsafe yung trabaho, like kunwari kailangan ng harness, tapos walang harness. But you have the right to say no to that. Hindi ka pwedeng pilitin ng employer mo na at risk yung mo. yung job mo. Yung Paano health yun mo. kung merong ganong cases? Saan sila lalapit? If they have union, kasi yung ginagawa namin is referral lang naman. So if they have union, they go to their union. But if they do not have union, usually nire-refer namin sa Manitoba Labor. Okay. So meron namang Yes. may Because action. it's part sa service daw namin yung mag-provide ng parang mga referral na mga resources na para ma-exercise ng TFW ang kanilang mga rights. Mga rights Yes. nila. Okay. So, ano pa? Meron pa ba? Like EI? EI, yes, they can also apply for EI. They're entitled for EI. Okay. Yeah. And then, Iba ba yung process or same lang din? same lang naman. Parang wala namang masyadong Ang with EI, with regards to EI, it's purely Service Canada. And then, since nag-outreach na yung Service Canada dito sa Nipawa, every other Tuesdays nasa Westlake sila, guys. Katabi ng office namin. Shout out to Service Canada. Nasa sila na. So, since nagpupunta naman sila dito, so they can ask directly sa Service Canada. Okay. Ano pa yung mga, siguro yung mga issues na tingin mo importante na Issues. issues With siguro. regards to issues, parang ang mga TFW ko nahihirapan sa rent. Number one. Pero that's Canada-wide problem. So I don't know how to adjust that one. So maybe, baka may housing, syempre, housing is medyo malaking problema. Yes, sa Canada. Covered ba ng, yung kunwari pagdating nila dito, covered ba talaga siya ng employer or paano yun? Pag yung first month or first to 2 months nila? With regards to that, di naman siya dapat covered ng employer. Pero ang ginagawa ni employer is meron silang mapapatirhan. Yeah, parang yung livable naman siya, yung parang may space na hindi ka parang cramped, gano'n na may, yung water and electricity is functional, yung washroom mo functional, yung parang livable talaga siya. Hindi talaga, pwedeng saluhin ng employer pero hindi naman talaga sila parang oblige na ang kanila lang is dapat mayroon silang mapatirhan pag may TFW sila i-hire. Yeah. Pero hindi naman ng law yun na kailangan sagot nila. Hindi, walang sinabing parang gano'n. na lang ng employer yun. Ang obligation lang nila is mabigyan ng pabahay na with functional accommodation, hindi yung parang baro-baro tapos yes, yun. That's the term pala. So yung sa housing, sinabi mo yung rent ang problema nila. So nahihirapan ba silang maghanap ng mga rental? Dito sa Nipawa, nahihirapan sila maghanap kung saan sila magre-rent. Aside from that, yung renting expense din, sobrang taas. Yes, yun yung problema nila. And it's a Canada-wide problem, so hindi ko rin alam kung paano siya. Pero kung sa PR ka, may sila kasi, may rent assistance sila sa province ng Manitoba.
May rent assistance okay. sila, and I don't know more about that because it's PR, and I'm just working for temporary foreign workers. So, ang PR, ang temporary foreign worker, hindi pwedeng Yes, hindi pa mag-claim sila for- eligible. So, I hope sooner or later maging okay. eligible sila. Okay. Aside from, yun, yung mga housing, meron Ano? pa bang ibang issues? Language, English language. yan, Yes. mahalaga yan. Kasi we're ang mga temporary foreign workers natin hindi lang galing sa Pinas. So, Yes. ano-anong mga countries pa yung mga We have nagdi-deal? Indians, we have here sa town natin, we have our town and area, we have Indians, we have Moroccans, and South Africans so far. English online sa Winnipeg, nagsiserve sila before ng English language sa mga TFWs, but way back April 2023, they cut it. Kasi parang they are funded by IRCC, so they must focus on serving the permanent residents as per mandate. Yun yung... Okay. Oh, yeah. So, Yeah. paano Because yung- kasi, sige. yung program ko is spearheaded by CCIS or the Calgary Catholic Immigration Society based on Alberta. Yeah, siya yung may direct contract kay ESDC, which is Employment Social Development Canada. So we are funded by ESDC. ESDC, okay. Yung temporary foreign worker program. Yeah, yung PCS TFW na program is okay. funded by ESDC. Okay. And it's still a pilot program. They started 2020. Pilot program pa lang Yes, siya. pilot program pa lang siya. Okay. So, yun. Tapos na ba tayo? Yung sa minention mo kanina. Yung English Oo, class, yung English, yes. yun lang. Needed siya. Needed talaga siya. Pero paano nyo ina-assist pag gano'n? Pag- Ikaw ba mismo yung nag-i-interpret? Ako yung nagtuturo. Sa dami Dagdag Paano yun? with Pag regards, kailangan nila ng English o ng translator? yung iba fino-focus talaga namin kasi yung parang may client kami doon na parang hindi talaga siya nakakapag-speak ng English o kailangan niya yan. So naghanap kami ng volunteer. Luckily may nahanap naman kami. Okay. With regards naman sa mga nakakapag-speak ng English pero hindi talaga fluent, like kaming nahanap na volunteer, and we are structuring a English conversation na it can be done outside the office. So parang pag lang yan, parang kumpul ko parang informal lang, tapos Parang to practice your English. Yeah. Paano yun kung, syempre, usually pagdating mo dito, kailangan mong mag-set up ng mga sa health card, lalo sa bank. Paano yun? May volunteers din kayo na sumasama sa kanila kung hindi sila kaya. Paano yun? Usually, wala namang case na hindi nila nakaya kasi nakarating nga sila ng Canada. Okay. So, parang ipagdadaan kang temporary foreign worker, mag-ano kay language test. So dapat marunong ka talaga mag-English. So kahit kung mag-spousal ka na lang ng family mo, kahit yung family mo hindi marunong mag-English, kahit dito na lang nila i-practice. Kasi kung if they are sponsored, if they are sponsored, di naman sila magte-take ng language test. Okay. So may tsaka may EAL, EAL ba? Yun dun yung problem kasi yung sistema ng EAL class namin is they are funded by IRCC. So hindi nila na i-extend sa mga temporary foreign worker. Yeah, kaya nahirapan ako. Actually last year pa lang ako talaga naghahanap ng language class para sa mga temporary foreign worker. Hindi pala eligible sila sa EAL. May nahanap PR kami lang. from PLLC, Portage Learning Literacy Center. And I was in touch with them kasi nakapagtuturo sila ng English sa kanilang mga temporary foreign worker, and I asked them na kung online, pino-provide ba nila online? Kasi ang layo din ng Portage, 1 hour drive coming from here. Para at least online na lang yung mga TFW. At least may ma-take din silang English class. So, sabi nila hindi pa daw sila nag-arrive sa conclusion na iyon, but they are eyeing on doing it online. So they will let me know pag They will let me know pag na-approve na yung online, so that at least maka-join yung mga TFW natin dito. Na need English language. Okay. So ano pa, meron pa ba mga ibang issue? Like, so far, yun lang yung aside sa family doctor, gusto lang maghanap ng family doctor. Yan, we all know that we are short. There's a shortage in doctors. And then, the shortage isa yun sa mga concern nila. Lahat naman, kahit PR. Lahat pala. Kahit hindi lang TFWs. Talagang problema talaga nila yun. Meron bang cases na temporary foreign worker kasama ang pamilya nila? Wala. Meron. Meron? Meron, Hindi yes. ko alam yun. Kasi if you are
temporary foreign worker, you can sponsor your family. Yes. Okay. Tapos yun, yung pag darating yung ano mo dito, kung may mga school age kid ka, they will be having study permit, and yung wife mo naman will have open work permit. Tapos lahat ng permits nila is in-tied kung kailan mag-i-expire yung permit mo. Okay, kaya pala meron mga dito na nag-aasikaso ng PR nila, ng pamilya. Kasi meron pa, pwede pala yun. Pero ano naman ang mga bata, pwede rin silang sa school, lahat Pwede silang mag-aral. Sila sa lahat Hindi naman lahat, kasi kung kunwari, you are nasa, ano ka pa lang, nasa secondary or high school ka pa lang, di ba? High school yung term sa atin. Or dito kasi secondary, ano tawag doon? Education if you're in secondary education, hindi ka pwedeng mag-work kung if you are under work permit. Pero kung PR ka, as long as you are 15, 16, you can work. Okay. Parang makakapag-work ka lang if you're under work permit pag nasa post-secondary ka na. For like 20 hours a week. Okay, interesting. Di ko alam yan. Ang dami iba. Thankful din naman ako na marami akong na-impart dito sa show, show natin today. Marami tayong hindi alam na kahit ako PR na dumating dito, pero hindi ko alam yung, syempre, yung sa temporary foreign worker na side. So, maganda ring malaman. So, ano pa? Meron pa bang ibang issues? So far, yun lang yung pinaka-major talaga na mahirap i-address para sa akin. When it comes to policies, like policies for temporary foreign workers, may nakikita ka bang parang gaps na sana ma-address para hindi mahirapan yung mga temporary foreign workers natin? With regards to that, hindi naman kasi parang, I cannot say, pero kung hindi lang sana sila magkakaroon ng closed work permit, kasi marami kasi sa marami kasi sa mga kasamahan ko, because we're working across the Prairie region, marami sa mga kasamahan ko na nakaka-experience ng mga abuse with regards to temporary foreign worker, kasi nga hindi ka makaka-transfer ng employer, so mas naaabuso sila. So sana na lang, open na lang sa lahat siguro para pag if they are in an abusive employer, it's easy for them na maglipat ng empleyado. So may siguro paano kanila mako-contact para sa mga yes, you can reach me through my email, tfwwk@tipawasettlement.ca, or just call the office. Lagay sa baba. It's 204-476-2055. Settlement, that's the settlement. That's the settlement. And then they can look you can look for me, JV Buhawi, if you're a temporary foreign worker. And then kung nasa Prairie region ka, wala ka dito sa Nipawan, sa malapit na area, you can always go to our website, tfwhub.ca. So, you can search there kung saan yung pinaka-nearest na partner organization namin na tumutulong sa mga temporary foreign workers din. Okay. So, any final message sa ating lalo sa ating mga temporary foreign workers bago tayo mag-end? Siguro mga advice. Okay. So, with regards to advice naman, follow nyo lang kung ano yung mga conditions na nakasulat sa work permit nyo. Tapos kung may mga pinapasubmit sa IRCC, kasi usually pag nakaka-receive ka ng email kay IRCC, nasabi submit it within 30 days, comply nyo lang para ma-maintain yung status nyo. And good luck with your journey sa pag-apply for permanent residency. Okay, yun lang. Thank you. Thank you. Thank you also, Liway, for having me here today. Thank you. Marami kami natutunan ngayon. Na lalo sa mga immigration status. So, salamat sa pag-join sa amin sa additional program for connecting newcomers. So, salamat and see you again.